Napakayabang nitong Chinese ambassador na to. Napapansin nyo ba? O iyakin lang talaga? Kada batikos kasi sa Chinese Coast Guard ipinagtatanggol niya. Akala niya siguro babango pa ang imahe ng mga CCG. Pati ang water cannon attack ng China. Hindi daw Chinese Coast Guard ang mali dyan. Dapat lang daw itaboy ang Philippine Coast Guard o BFAR kaya wina-water cannon ng China. Illegal daw tayong pumasok sa teritoryo nila. Grabe China gawa-gawa ng kwento. Sa UNCLOS nga nagsasabi, katang isip lang o wala talagang basihan ang 9-dash line. Kahit AI nga o artificial intelligence ang tanungin mo, no basis o walang basihan ang China para angkinin ang buong South China Sea kasama ang iba't ibang EEZ. Idagdag mo pa ang International Tribunal. No historical rights. Ibig sabihin, imbento lang o pineke ang fake 9-dash line. Ang kaso, ang China yung peking One China policy pa rin ang pinaniniwalaan nila. Tahol ng tahol ang ambassador. Sad boy nga daw sabi ng Akbayan Party List. Hindi lang nga karagatan at fisherman ang binabastos ng China. Pati na rin mga government official. Payag ba kayo niyan? Kaya inirekomenda ni Congressman Chel Jokno palayasin ng Chinese ambassador. Wala silang karapatan maghimaksik dito ng kanilang mga kayabangan. Kasi China is really the Chinese embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. So ma'am, ano ba yung decisive action na dapat inasahan nyo na gawin ng DFA? Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior at paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So, tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si Rep. Laila at marami pa kaming mga iba. Hindi kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese embassy. Kayo, pabor ba kayong palayasin si ambassador? Anong masasabi nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.